Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs? Over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. So, yeah. Welcome sa ating new episode dito sa Dagat Time via YT Satellite and Notify Satellite. So, yung voice ko talagang ngarag pa din talaga. Aba, malay ko. Ako yung robot dito para maging healthy agad. So, anyway, maglalagay tayo ng lip to lela para naman maganda naman yung lipanga ko dito sa video ret, diba? Ayan. Ang gagamitin ko is yung twister natin. So, as you can see, ayan. Pwede siya pang-gift sa mga emoji, kasi I love din ng mga emoji, mga plam-plam, diba? Ayan. I-ads ko na dito kasi wala naman akong ads dito sa Notify. So, ito. So, VN ko na lang i-ads ko, Pwede naman ata, no? Ayan, so check out yun na yan sa ating... So, yeah, ayan, naglagay muna ako ng asid para balot ang aking trangkeya. But anyway, wag na natin patagalin pa. At dahil naka-helmet na ako, so ready na ako to lalamove. Then, ready na tayo sa ating first story sa ating episode of 42. DJ Mike, let's go. So, yeah, simulan na natin ang ating first story. Ang ating first category is SKL/Kolaba/Komedya /Alibidirge. At ang kanyang titulo dito is Varnyaksi. So, anong gagawin? Let's read it! Lagyan ng asin para bala. Ang sabi niya dito, hi sa pinakamagandang content creator na pinakamabahong newsod sa TikTok world. Miss Sophie na nagmamay-ari ng Sophie & Co na lubog na at kahit kailan hindi na kayang bumangon pa. Lang mo. Share ko lang experience ko dito sa Cebu ma. Alam niyo, lagi niyo kasi manifest na lumubog. Hindi niyo mag-check out na lang para matapos itong paghihirap ko. Tsaka, para may pampagamot ako sa trangkeya ko. Anyway, dumako na nga tayo sa story. So, let's move on. Isa akong alipin ng Salapima na meron kaming team building na ginanap Summer Cebu at nag-check-in kami sa 5-star hotel. Nag-dinner na kami at bigla akong inerlagan habang kumakain ang biglang nagdemonyo ang aking kamay at ihinawakan ko ang niti pirot at pinisil ito na para bang stress balls. Madali naman. Madali naman. So, let's move on. Tapos na kami kumain, tumakit na nga ako sa kwarto ko para magnyakol. Para may salba ko ang aking sarili sa tawag ng Whitecast. Sa sobrang urbag ko naman, nag-download ako ng Grindr. May nakita ako na couple, sa tingin ko na paslak sila kahit kasi maayos yung bortawan nila. Bulky sila, matangkad, pero naka-hide ang mga pesang nila. So, ano sila? Anonymous, ganon. So, cosplayer. So, let's move on. To start hypothesis. So, let's move on na nga. Psst, inaya niya ako mag-inom sa baret ng Jotel at dali-dali ako sumakay ng elevator papunta sa bar. Kasi niti pirate na yon, magiging bato ba? Pagdating ko sa entrance, grabe talaga, Hindi ko sila kilala. Nagpasundo ako, pagkasundo sa akin, hindi ko bet yung itsura na sumundo sa akin, pero no choice na ako, kaya sumunod na ako at nag-counting chika. Nag-open na nga sila kung gusto ko ba daw sila napagsabayin or isa-isa lang. Parang 13 May. Dahil nga choosy ako, hindi ko bet yung isa, sabi ko na isa na lang muna para ma-enjoy natin at walang nalileft behind. Alam mo talaga, siya yung magiging advocacy dito. So, let's move on. Ano ba? Yeah, sige naman ng mga chatero. Let's move on with the story. Sabi niya pa dito is, pinili ko yung owan niya na hottie at kani naman ang pesa. Bumaba na kami sa kwarto ret niya, at nag-lip-to-lelap na nga kami hanggang sa hinawakan niya na ang butas ng wewit ko at pinatuwad sa niya ako, Sabay na rin niya yung pag-eat ng wewit ko. Akala niya talaga ice cream yung wewit ko dahil super kain siya dito, at kinakagat-kagat pa na parang meron chocolate bits. Alam mo yung chocolate na naninigas, tara? Ganun ba yun? Tara yung mga lagyan ng syrup. Ba't nilagyan ng syrup? So, let's move on.
Pinatalikod niya na nga ako at sabi yung bobonahin niya na ako Nakapaglinis naman ako at super wash ng wewet pero hindi ako confident kasi during that day is nag-LBM ako. Kaya sabi ko, di ako sanay na magpa-nyotom resa. Inorpap ko na siya at sobrang tagal niya usbahan. Biglang nag-lock yung jaw ko dahil sobrang taba ng ngiti pirate niya. Napahinga muna ako saglit dahil super sakit na talaga. Dapat hinat compress. Hinat compress mo dapat pag mga may bukat. So, let's move on. After 20 minutes na pag-orpap ko ulit siya, pero di talaga carry kaya nino-callstra ko na lang talaga siya, Habang nino-callstra ko siya, nag-isip-isip ako na hindi ko bet yung O1 niya, kaya tatakas ako pag naligo na siya after niya, ma-achieve ang lanin niya. Yan na. Balik ko sa boy. Bala ka dyan. Ako ba yung Detective Conan dyan? So, let's move on. Over naman sa escape. Over naman sa escape asil. Pumutok na nga ang kanyang white kasi sabi ko, mauna siya maligo dahil masakit ang panga ko. Pero hindi niya alam na pagpasok niya or kulba ako habang nagmamadali itong magbihes dahil baka mahuli niya na ako na tumakas. At ito na nga ang The Wizarder. DJ Mal. Tumakbo ako papunta sa elevator para tumakas. Ang eksena, ang tagal umakyat ng elevator at parang 5 minutes na hindi pa dumadating sa floor. Kaya napag-isipan ko na dumaan sa fire exit. Kulbang-kulba ako kasi kailangan ko pa dumaan sa kwarto niya dahil nasa makabilang dulo ang elevator at fire exit. Tumakbo ako na para bang zombie sa zombie apocalypse na tumatakbo dahil may ACE injury ako knee injury. Hindi ko na ininda yung sakit kasi baka mabagansya niya pa ako at borpakin sabay salpak sa maleta red. Kasi nga hindi nga niya bet yung isa, di ba? Kaya tumakastra siya. Mapagbasa ko sa near exit, tinry ko lumabas ang 8th floor Dito na nagsimula ang slide ng dilubyo ko. Hindi ko mabuksan yung pintos na kaya tinry ko sa 7th floor at ayaw talaga Kulbang-kulban ako dahil 2 a.m. na hindi pa ako nakakabalik sa kwartoret ko at baka hanapin ako ng boss ko. Tinry ko sa bawat floor hanggang sa umabot na ng 2nd floor, 1st floor, ground floor, hell floor. Hell floor. So, na yon sa dulong-dulo na yon, sa pinakailalim na yon. Try mo buksan. So, let's move on. Maayaw pa rin talaga kahit yung full force ko na para ba ma-achieve ko na linya sa paglabas ng buong lakas ko. Di ba ganun pag sa mga fire exit sa mga Jotelstra, hindi yung pag nakalabas ka, di mo na siya ma-open. So, pag nagaling ka lang sa loob, di mo siya ma-open. Matinawagan ko na ang isang kasamahan ko para i-help ako tumawag sa operator para buksan ang fire exit. Naiiyak na ako stress at nakaramdam ako na para bang ma-earn na ako. 3:37 a.m. dumating ng security guard at binuksan niya na ang kanyang zipper. Hindi, charot. Revise. Bakit kasali yung security? Hindi pala. Okay. Sa fire exit pala to. Super pawes-pawesan na ako dahil super init at earn na ako. Tinanong ko yung guard kung bakit daw sa fire exit ako dumaan. Dinahilan ko na lang sobrang tagal ng elevator at nagmamadali ako Pagbalik ko sa kwarto ko nakahinga na ako ng maluwag at agad-agad akong pumasok sa NER para bumuo Ay lang tama na nga kayo. Hindi ito once meron akong proof of purchase na nasa itong hotel. At ito yung mismong nangyari sa akin. Hala ka naman mag-picture pa ako sa dilubyo nangyari sa buhay ko, di ba? Pero ilalagay ko na lang yung picture ako nung nasa hotel ako. Pwede mo ipakita ang face card ko at proof of purchase para alam nilang hindi ito once Wag natin. Alam mo talaga, superstar? Inawardan? Yeah, readed na natin niya. Readed. So, yeah. May mag-ingat kayo sa mga nakakametmet nyo. Sige yung, laban nyo. Kala mo talaga sila yung, maubusan na ng nitty pirate dito sa mundong ibabaw na ano ba ito, muta? Sa ating ibabaw na, sa ibabaw na ating ginagalaw, parang, parang pass mo na siya. Bala kayo sa buhay nyo. Nitty pirate nyo yan, na lang naman umiksena. O, diba? Hoy, ako din, join. Anyway, always safe near Rurot. And, yeah, alam nyo na yan, yung mga, mga good
terms and condition kapag nagnyanarurot, diba? Safe nyarurot as always. So, dumako na nga tayo agad sa next story natin, no? DJ Mod. Sobrang balat. So, yeah, I think this episode is puro BL tayo ngayon. Yung unang story natin is BL. Ngayon, BL ulit. So, bahala kayo para maubos na yung mga BL story. So, ito na ang ating next category is BL. / Let the Love Begin, / Ocean Eyes Thou, / SKL. At ang kanyang titulo dito is Semi-Organic Encounter sa Library. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, Hi, Mima Sofrit, aka Sayer, napakayaman na Sofian ko. Naalala mo ba, di ba, ang history ko, nasa na magiging successful pa lalo ang makeup line mo. So, happy for you, Mima. Hindi pa, hindi pa nasa sold out. Siguro kung na-sold out niyo na, edi, lagi na lang ako magdadagok time. Every hour, every minute, every second. Di ba? Hindi na ka problema kung chine-check out yun na lahat. Talagang nang ano pa eh. Nang goyo pa eh. So, let's move on. Sabi niya dito, knows nyo na mahilig ako mag-browse sa Ni app satellite while class is ongoing, bored pa. Urbog ba? One time after class namin, pumunta kami sa library para mag-study for the exam. Bilang sinapian ako ng espiritu ni Makasapot. Demo. Naisipan ko mag-Ni app satellite sa library at pag-open ko ng app, nag-sparkle talaga yung mga eyes ko nung may nakita akong profile na 0 meter away. Chinat ko kaagad and introduce myself. Nag-send ako ng picture-raka, pero di siya nag-send ng kanya. Konting small talk lang, niniyayan ako na mag-met-met kami sa NER ng library at ito na agad ang unang The Wizarder. The Jamad. Mano nakita kami sa NER, he disclosed na history professor pala siya. History professor pala siya. Almost same age lang kami at fresh grad siya that time. Di rin siya familiar kasi ibang courses ang ina-handle niya. For context, med student kasi ako. So fast forward, inorpap ko na siya sa cubicle sa NER at medyo cool ba kasi medyo open area yung CR. At hindi pwede mag-moanin ba kasi maririnega agad kaya di na na-achieve ang lanya. Talaga, kahit sa ganung places, no? Nakakabokit naman yun. Adjust the sweat on the upper lip. Kasi sobrang init talaga sa bahay. Like, hindi ko alam. Like, super duper duper talaga. Like, I always nanlalagkit. But, wala na ako na to. Alam naman yun. Pakabit ako kay Kuya Guard dito. So, let's move on. Sabi niya pa dito is, after the semi-organic encounter, tuloy pa rin ang convo namin sa Ni app satellite. Habang nag-a-shy, pwede niya akong i-add sa Ni app satellite at ito pa ang second, The Wizarder. Tinanong niya ako kung hanggang fan lang ba ang hanap ko. As a hopeless romantic, sinabi ko na I'm open to explore something deeper and fast forward. Months naging kami, Mima. At siya ang first bowa ko. During that time, nahihirapan ako sa pag-aaral at di ako magaling mag-multitask. So, medyo hindi ko na siya naasikaso, Nakakainis lang noon kasi for example, exam week namin, super busy talaga, mangungulit siya na makipag-date. Kahit na ilang beses ko explain na naghahabol ako ng mga grado ko. May one time na nag-aaya siya ulit, sabi ko, busy ako. Then sabi niya, tara, milk tea lang, gusto lang kita makita. So, papayag na sana ako, pero ito na ang last, The Wizarder. Ano mo si dahilan? DJ Mod, paaminin mo na. Sabi na dito is, matingnan mo kung wala pang milk tea, di mo ako papansinin. Sobrang na-offend ako, Parang pinagmukha niya akong PG Ret. Ano ka lang sa akin, dalok-dalok? Nag-meldy. Ano ka lang sa akin, dalok-dalok? Dahil napindot si Anger, nag-decide ako na makapag-break sa kanya right and there. Umabot din kami ng 4 months, And after a month, nag-chat siya ulit, bisa daw niya ako. And para sa kanya, hindi pa kami break. Parang cool off lang daw. Nag-asya ko may chance pa ba nagkabalikan kami. Sabi ko, di ko talaga kaya mag-multitask and ayoko naman siyang paasahin. Sabi ko, na priority ko yung pag-aaral ko. Ano siguro respect na lang. Kasi baka hindi naman niya talaga kaya mag-handle ng relationship, diba?
So, yeah. Bala kayo yun. Ako ba nandiyan? So, let's move on. After that, nag-chat pa rin siya now and then. And nag-reply na ako, out of respect. Kasi, sino ba naman ako para magmaganda? Nung na-realize niya na hindi na talaga kami magkakabalikan, sinabi ba naman niya, block na lang kita. So, hindi ako nagpatalo, ma. Inunahan ko siyang i-block sa lahat ng platforms. Minsan naisip ko, what if di ko siya binlock? May naging progress kaya if binigyan ko siya ng chance. Hindi kasi niya maintindihan noon kung gaano kahirap yung inaaral namin and super clingy siya, so baka di rin talaga kami mag-workout. So yan, tama na kayo. Basa na yung kilikili ko. Hahanapin ko sana yung breakup convo namin, makasa naka-block siya. Hindi ko na rin ma-access sa messenger satellite ko. Ito na lang ang profile pictures for your eyes only. Gumawa siya ng new IG satellite account at lumabas siya sa suggested, kaya naalala ko ang story na ito. Love you, sana manalo ng Pulitzer Prize because of your literary prowess at sana di ka magsama sa pag-read ng mga story ma. If mapili, sana sa YT or Notify mo ito mabasa para maabutan ka. Please, by Sabrina Carpenter. So ano siya? Parang parang siyang sakristan ata din. Kasi yung picture ka ng aura-aura na dito eh. So, wala ko laban dyan. Love life yan eh. Pumagit na ako dyan. So, I think, ayun naman, siguro, that's your decision naman. They respect what your decided. Kasi, parang nakakabasis naman kung hindi, diba? At saka, yun yung preference mo na siguro mag-study na lang muna talaga and nahihirapan ka sa mga commitments and everything not nice. So, masasabi ko lang is, bahala ka sa buhay mo. Yun lang yun. So anyway, DJ Mod, let's move on with our next is a story. So, yeah, ang next nating story dito is a BL, is a lush libido, is a lush horror, is a lush daho. At ang kanyang titulo dito is a Big But Psycho Kong Ex. Oh my God, ano meron? So, ano gagawin? Let's read it! Sabi na dito, hi, Mima Sophie / Daddy Bullard / Shaya na Sophie and sa mga igiris na gusto mong nyarurat. Ayaw linis pusad na para ba naging seafood bowl sa dami ng libaga at bakterya. So this story ay mahaba, so buckle your seatbelt and listen, look, and learn. This story ay naganap last week. Isa akong bayola na para bang nagiging anemic ng aking ngiti pero kapag hindi ito nauulan na. Rewind muna for backstory, may nakashot ako sa Grindora na bayola ang genderette. Mauna met namin, tumibok talaga ng bongga ang aking ngiti pirate. Na para bang sasabog na sa Urbog. Malaki yung bortawan niya, moreno, at may itsura naman, at baka sabihin yung wansa, lalagay ko ang pictureakan niya for your eyes only, Mima. Fast forward, ma, mas ma-Urbog pa pala siya sa akin. Like, siguro everyday kami nagnyanyarurat, ma. Pang-umaga pa naman ang Diyoso ko, so ako, katas na. Halos di ako makalawak sa sakit ng ngiti pirate ko. Siguro naging cave system na siya sa kakanyosok sa aking Pearl of the East. Hindi ko kinaya masa nakipaghiwalay na nga ako sa kanya noon dahil sa problem na to. Hindi niya matigil talaga ang kanyang pagnarurot, kiskis ng kiskis sa akin na para bang nag-sharpen siya ng, ano siya na-sharpen niya? Lapis or ngiti pirate. Every time na tinatanggihan ko, nagdadabog at kailangan kong bebehin. Ako ba yung, Bortesta dito, kaya ako yung manunuyo. Kaya ayoko sa relationship na to, kasi ang babastos. So, fast forward, binala ko siya sa lahat ng social media para makapag-start ulit and to focus myself. Mother, ito na ang first twister. Mapumunta siya sa boarding house ko, ma. Sobrang takot ako nun kasi ako lang mag-isa. Solo ako sa boarding house at gumagawa na siya ng eksena rin sa labas. Puso ko na lang yung tumitibok, ma, hindi na ang aking ngiti pirate. Pinakbuksan ko siya kasi nga nakakaya na sa mga kapitbahay. Kita ko sa pes niya na pulang-pula yung mata niya at basang-basa. Over naman sa Crayola. Anyways, hindi siya nakapagsalita dumiretso Mima at medyo nakukulba ako noon kasi baka awayin niya ako. You won't believe what happened, na exito na. Inalbot niya yung kamay ko, ma, at napasigaw ako sa kaba. Huy, bawal yan, nalagdag pustiso. Ma, pumiglas ako at sumigaw ng todo. Ba't nalagdag pustiso? Magpulit yan,
Manang pumiglas ako at sumigaw ng todo na para bang final girl sa isang horror movie. Thankfully, may mga otoko na tambay na pinaghiwalay kami hanggang dito na lang mga super haba na ito. Ito ang proof of purchase ko sa'yo. Nakasugaret ako sa paghila niya sa kamay ko. And this is for your eyes only. Okay, so may force or may naganap na nabuket, physical attack dahil sa nangyari sa kanila kasi nga gusto niya na iwan yung kanyang OWA. So, medyo talaga, nakakatakot naman talaga yun, diba? Like, sasaktan sa ka na, diba? So, yeah, mag-usap kayo at ayusin niyo yung gulo niyo na yan, yung gusot na yan. Ayusin yung gusot na yan, plansyahin niyo. At wala na akong magagawa dahil hindi naman akong otoridad at magsampahan na lang ng kaso para matapos yung mag-hit. Anyway, ayun nga, kailangan pag-usapan or everything nice para matapos na yan kung ano ba yung problema nyo. So, DJ Mod, let's move on. So, yeah, I think magti-3 stories muna ako for this episode kasi medyo masakit pa talaga yung trangkeya ko. Hindi pa ako kasi parang magkakaubos ako. Pero, so yeah, pabahawi na lang tayo sa next episode. So, thank you so much sa pakikinig and to follow Dagup Times sa YT Satellites, sa TikTok, sa lahat ng account ko. So, yeah, that's all. Tama na kayo. May gadyung kinikili ko. Thank you mga igiters. Love you all.